Lumilitaw ang isang abiso, na nagsasabing ang bida na si Lim Dein ay binibigyan ng bonus na 10 bilyon sa pag-sign. Ang panalo ay inilalaan sa pinuno ng ikapitong koponan. Ang kontrata nilagdaan. Si Yoonji ay nagsasabi sa bida na ang mga kondisyong ito ay talagang mabuti. Sa mesa mayroong isang kontrata na may mga pirma ng pinuno ng guild at ang bida. Sinabi ni Dein sa dalaga na umaasa siyang magkatrabaho sila, tinawag niya itong manager Baek Yoonji. Si Yoonji ay nakaupo sa mesa sa harap ng bida kasama si Lily at tinanong ang bida kung paano niya planong mag-recruit ng mga tao para sa koponan. Ang bida ay sinasagot iyon ng paunti-unti, at pagkatapos ay nagtanong kung maaari na siyang pumirma ng mga kontrata sa iba. Sumagot si Yoonji ng oo, at nagtanong kasama niya. Ipinatong ng bida ang kanyang kamay sa upuan at sinagot ang manager. Ano ang mali sa isang taong hindi miyembro ng anumang guild at napaka-talented? Sinabi niya na ang ibig niyang sabihin ay si Lily, pagkatapos ay iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa bida at nagtanong kung ano ang kailangan niya. Hiniling sa kanya ng bida na lumikha ng kasing laki ng apoy hanggat kaya niya. Sabi ni Lily seryoso ang mukha, gutom na daw siya. Sinabi sa kanya ng bida na bibigyan siya niya ng 3 manok. Bakas sa mukha ni Lily ang pagkabiglang ekspresyon. Bumaba siya sa kanyang upuan at sumigaw sa bida para alalahanin ang ipinangako nito sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumikha ng isang malaki at maliwanag na apoy, sumisigaw ng mga 3 manok. Tinakpan ni Yoonji ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at tinanong ang bida kung ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay isa ring superhuman. Sumagot ang bida na oo, kaya naman gusto niya itong isama sa kanyang koponan. Naisip niya na ang apoy ay hindi nasusunog ang mga bagay, na nangangahulugan na siya ay may perpektong kontrol sa kakayahan, na nakakagulat dahil sinasanay pa lamang siya nito sa loob ng ilang araw. Ang apoy ni Lily ay malapit sa kisame at bintana, ngunit hindi ito nasusunog. Inakala ng bida na ang kanyang nakaraang buhay, naging sakuna siya sa isang kadahilanan. Hawak niya ang isang dokumento sa kanyang kamay at inanyayahan si Yoonji na talakayin ang pagbabayad para sa kontrata ni Lily, at pagkatapos ay idinagdag na magsisimula sila sa 3 bilyon. Si Lily na may madilim na ekspresyon ang nagtanong sa bida kung ano ang tungkol sa manok, ang bida na nakababa ang muka ay walang masabi kay Lily. Pagkatapos sa ilang sandali, hawak na ni Lily 2 paa ng manok sa kanyang mga kamay at kinakain ito. Pinahayag na si Lily, miyembro ng ikapitong pangkat ng White House, ang bayad sa kontrata ay 50 bilyong. Ang isang sinag ng araw ay bumagsak sa isang malaking gusali. Ang buong gusali ay pag-aari ng White House Guild. Nagpapatakbo sila ng mga pasilidad tulad ng mga training room, pribadong tirahan, at mga command center, bilang karagdagan sa mga superhuman, maraming ordinaryong empleyado ang nagtatrabaho para sa malaking korporasyong ito. Tinanong ni Yoonji ang bida at si Lily na kasama niyang naglalakad sa koridor kung nagulat sila sa ultra-modernong kagamitan ng guild. Sumagot ang bida na hindi siya isa sa mga maaaring mabigla. Akala niya ay luma na ang mga kagamitan kumpara sa nakita niya sa hinaharap. Ang bida, kasama ang iba pa, ay pumasok sa bodega at sinabi na ang lugar na ito ay kahanga-hanga. Mayroong maraming mga armas na matatagpuan sa mga mesa at mga display case sa paligid. Tinuturo ng Yoonji ang mga display case at nagsasabing mayroong workshop para sa pagbuo ng kagamitan, at kung kailangan nila ng anuman, tutuparin nila ang order sa loob ng 1 linggo. Ang bida, habang nasa bulsa ang kanyang mga kamay, ay tumugon na mayroon siyang utos, ngunit kukuha siya ng ilang bagay mula rito.
Kinuha ng bida ang 2 kutsilyo at naisip na ito ay sapat na sa unang pagkakataon, at pagkatapos ay sinabi na gagamitin niya ang mga blades na ito sa ngayon. Ikinabot niya ang shade at kutsilyo sa kanyang sinturon, at tinanong si Yoonji kung tapos na sila sa inspection. Lumingon si Yoonji sa bida at sumagot na dahil ito ang kanyang unang araw, nakipagpulong ka sa kinatawan, at sa palagay ko maaari nating tapusin ang schedule sa ngayon. Matatapos ito pagkatapos nagpakita si Chang-soo at Kamakaway sa kanila na sumisigaw kung nandito si Team Leader Dae-in. Bukod dito, sinasabi nito na mayroong isang kagyat na mensahe mula sa control center. Idinagdag niya na ang lahat ng mga koponan ay nasa misyon ngayon, kaya siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Humihingi siya ng paumanhin sa bida sa pagtatanong tungkol dito sa unang araw, at pagkatapos ay tinanong siya kung maaari siyang pumunta sa isang misyon. Ang bida, na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, ay naisip na umaasa siyang umalis sa trabaho ng maaga ngayon. Sinabi ni Chang-soo kung ano ang gagawin nila kung ang bagay ay hindi masyadong apurahan, ngunit ang bida na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha ay hamarang sa kanya at nagtanong kung saan siya pupunta. Nagtatanong si Yoonji sa bida kung nakarating na siya sa kaganapan, tumugon ang bida na sa ngayon mayroong napakalaking pagdagsa ng mga higanteng snail monster, mula sa gate na ginawa 10 metro sa ibabaw ng lupa. Maraming berdeng slug ang gumapang palabas ng portal. Ang isa sa mga tao ay sumisigaw sa iba na huwag pumasok sa putik. Ang isa pang tao ay sumisigaw, at nagtatanong kung ano ang malagkit na bagay. Ang putik ay nakuha sa kamay ng blonde na lalaki, at sa kamay ng lalaking may kalasag. Ang bida na kasama si Lily nakatayo malapit sa kotse, at sinabi na tila karamihan sa mga halimaw ay naharap na, at pagkatapos ay nagtanong kung dapat ba talaga silang makialam. Sinabihan ni Yoonji ang bida na kailangan nila ng sample ng mga bagong monster na ito, kaya kailangan niyang magdala ng hindi bababa sa 3, at subukang panatilihin ang kanilang orihinal na hitsura, hanggat maaari. Inilagay ng bida ang kanyang kamay sa kanyang tainga, na may isang aparato sa komunikasyon, at tumugon na naiintindihan niya ang lahat, at pagkatapos ay naisip na sa hinaharap ay maiiwasan ang mga halimaw na ito. Natakot si Lily, at pinagdikit ang kanyang mga kamay, inisip ng bida na tatandaan niyang umiwas sa mga halimaw na ito sa hinaharap. Ipinakita ang isang slug na may bibig na may maraming matatalas na ngipin, ito ay isang giant. Ang mga halimaw mismo ay mahina, ngunit kapag sumailalim sa isang malakas na epekto, sila ay nag-e-explode at nag-emit ng mabahing amoy. Si Lily na may tense na mukha ay nagagalit sa mabahong amoy, at nagtanong kung kailangan ba talaga nilang labanan sila. Sumagot ang bida na hinaranggan niya ang kanyang pang-amoy gamit ang mana, at pagkatapos ay tinanong ang babae kung maaari niya itong turuan kung paano gawin ito. Ipinaliwanag ng bida na kailangan mo ang i-block ang amoy gamit ang mana. Ang bida ay itinaas ang hintuturo sa kanyang kanang kamay, at sinabi na ito ay malamang na hindi gumana sa unang pagkakataon, ngunit sa pagsasanay ay walang anumang mga problema. Si Lily, na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha, ay itinaas ang kanyang mga kamay at ibinulalas na gumagana ito, at wala na siyang nararamdaman. Ang bida, na nakatingin sa kanya, naisip na wala siyang oras upang magpaliwanag, at tinawag siyang isang talentadong babae. Na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi niya kay Lily magmadali na sila sa paghuli ng mga slug, at babalik sila. Sagot ni Lily na may ngiti sa labi na naiintindihan niya ang lahat. Naisip ng bida na tila walang nakakuha ng magandang sample, dahil ang mga slug ay sumasabog kahit na mula sa isang maliit na halaga ng mana,
at ang mga pag-atake na walang mana ay walang epekto sa kanila. Ang mga taong may mga pala at bag ay nagsisikap na mangolekta ng uhog. Tinutulak ng bida ang lupa gamit ang kanyang paa, at naisip na oras na para makahuli ng mga sample. Nakikita niya ang isang slug sa isang puno. Sinisipa niya ang puno. Ang slug ay nahuhulog mula sa puno sa bida, na gumagalaw pabalik ng kanyang kamay. Ang bida ay kumuha ng isang pakikipaglaban. Mayroon siyang kasanayang tegok technique pagkatapos ay umiikot ang slug sa isang stream ng hangin. Napakabilis nitong umiikot sa paligid ng bida. Ang slug ay nahuhulog sa lupa. Inilalagay ng bida ang isang bag at sinabing handa na ang isa. Tinanong ni Lily ang bida kung paano niya ito ginawa, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na turuan siya. Sumagot ang bida na may galit na ekspresyon sa mukha na magtuturo siya sa halagang 100 bilyon. Hindi sang-ayon sa bida ang isang babae, dahil hindi sila makabili ng napakaraming manok. Naisip ng bida na gusto niyang sayangin ang lahat ng kanyang pera. Ang bida ay nagsasabi sa iyo na makipaglaban sa pamamagitan ng tagapagbalita ng bida na ang mga sample ay nakolekta. Mayroon silang 3, at pagkatapos ay idinagdag na ibibigay nila ang mga ito sa pangkat ng koleksyon, at tatapusin ang kanilang gawain para sa araw na ito. Nagtatanong si Yunji na may pagtataka sa mukha kung nagawa na ba nila ito. Sinabi ni Yunji sa bida na ito ang kanilang unang gawain, at pagkatapos ay nagtanong kung sila ay kinakabahan, at kung mayroon silang anumang mga katanungan. Hinawakan ng bida ang tagapagbalita at sumagot na walang dapat ipag-alala, dahil pagdating nila, halos lahat ay nalaman na ng iba. Napansin ni Lily na may papalapit sa kanila. Sumagot si Yunji na naiintindihan niya ang lahat, at sinabihan silang tumingin sa paligid ng kaunti. May nagtanong kung siya ay mula sa White House, at siya ay tumalikod. 3 lalaki ang lumapit sa bida. Sinabi ng lalaking nakaitim at pulang kamisete sa bida na hindi pa niya ito nakikita, at pagkatapos ay tatanungin siya kung bago siya. Sinabi ng isa sa mga lalaki na narinig niya na ang White House ay nag-recruit ng isang rookie kamakailan. Idinagdag niya pa sapat na ba ang kanyang determinasyon na maging isang koponan? Wala ba silang sapat na mga tao? Bakit sila mag-promote ng isang bagong dating sa isang posisyon ng pinuno ng koponan? Tinanong ng naka-green na buhok na lalaki kung ang ginamit na teknik kanina ay isa sa kanyang kakayahan. Ang lalaking ito ay Team 5 leader, na galing sa Black Hound Guild. Binati niya sa isip ang lalaki at sinabihan na long time no see, ang kanyang dating boss sa nakaraan niyang buhay. Sa isang mahigpit na tingin, sinabi niya sa kanya na huminto sa pagsasalita, at pagkatapos ay tatanungin siya kung ano ang kailangan niya. Sinabi ng lalaking may berdeng buhok na ang mga kakilakilabot na slime na iyon ay palaging sumasabog, at hindi sila nakakolekta ng mga normal na sample. Hawak ni Lily ang isang bag sa kanyang mga kamay na may ekspresyon sa mukha ng mandirigma. Ang bida, na may matahimik na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagtanong sa lalaki kung gusto niyang ibahagi ang bida, at pagkatapos ay agad na sinabi na siya ay tatanggi. Ang berdeng buhok na lalaki ay nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha, at tinanong ang bida kung ilang taon na siya, dahil pamilyar siya sa kanya. Isang malaking tao na may maitim na damit ang nakatayo sa harapan niya, at sinabihan si Jiang Hang na limitahan ang sarili sa mga salita. Ito ang pinuno ng 3 pangkat ng Warrior Guild. Isang lalaki na nakatali ang buhok sa isang nakapusod na inilagay ang kanyang kamay sa harap ng bida, at sinabihan siyang huwag maging malupit sa kanyang mga kasama, at pagkatapos ay sinabi na dapat niyang isipin ang kanyang sarili dahil kailangan nilang magkita ng madalas sa larangan ng digmaan.
Kaya mas mabuting tulungan ang bawat isa na maging mas mahusay. Ito ang pinuno ng ikalimang pangkat ng royal family na patayo tumayo si Yoonji at sinigawan ng bida na huwag sumuko sa kanila, at saka idinagdag na magsasampa siya ng formal na reklamo sa guild. Pinisil ng bida ang bag sa kanyang kamay, at naisip na naranasan na niya ito ng higit sa isang beses, at kung hindi siya magbahagi, pagkatapos ay susubukan na kunin ang bag sa pamamagitan ng puwersa. Inihagis niya ang bag sa sahig, at sinabihan ang kontrabida na kunin ito. Sinabi ng isa sa mga kontrabida sa bida na mas mabuti kung gagawin niya ito kaagad. Bahagyang ngumiti ang bida. Sabay na umupi sa set sa bag, sinabi niya sa mga hamak na hayaan silang kunin ito kung kaya nila. Isang galit na lalaki na may maitim na damit ang nagtanong sa bida kung ano ang sinabi niya. Sinabi ng lalaking nakatali ang buhok sa isang nakapusod na sinusubukan niyang makipag-ayos. Kinuyam ni Hang ang kanyang kamay sa isang kamao, at tinanong ang bida kung talagang gusto niyang malaman ito ng iba. Sinabihan ng bida si Lily na nasa likod niya na sunugin ang lahat kapag nagbigay siya ng senyales upang pasayahin sila. Iminulat ni Lily ang kanyang mga mata, at tinanong ang bida kung dapat niyang sunugin ang mga ito. Ang bida, na may kaba na ekspresyon sa mukha, ay sumagot na hindi, dahil mamaya ay magkakaroon ng maraming mga problema, kaya dapat lamang na magsunog siya sa lupa. Naisip niya na hindi niya hahayaang maging sakuna siya. Itinutok ng lalaking may berdeng buhok ang kanyang kamao sa bida, at sinisigawan itong bumangon, upang maturuan niya ito ng leksyon. Maraming nakakaluskos na enerhiya ang nagtitipon sa paligid ng portal. Sigaw ng lalaking may berdeng buhok, at nagtanong kung ano ang problema sa portal. Lumalabas ang slime sa portal. Napansin ng isang lalaking nakaitim ang damit na malaki ang slug na ito, inutusan ni Hang ang lahat na maghanda sa pakikipaglaban. Maraming tao ang tumatakbo sa kalye. Isang malaking slug na may maraming galame at isang shell ang dumapo sa lupa, at maraming armadong tao ang tumakbo diretso patungo dito.